Salita po ng ating pong Panginoon, tayo po isama-samang manalangin. Lord, marami pong salamat sa umaga pong ito at malaya niyo po kaming inihatid sa lugar pong ito, O Diyos, upang magpuri, magpasalamat at sumamba sa inyong kabutihan. Lord, patawad po sa aming po mga pagkukulang, patawad, O Diyos, sa aming po mga kasalanan. Alam po namin, nakita niyo po ang lahat ng bagay sa aming po mga buhay. Hiling po namin na banal na Espiritu sa aming pong kalagitnaan. Alam po namin, Lord, meron po kayong mensahe. Patuloy niyo pong buksan ang aming pong pangunawa, ang aming pong mga pandinig, Panginoon. Higit sa lahat, ang aming pong mga puso na paglalagyan, pagsisidlan ng niyo pong mga salita. Nawa, O Diyos, ay hindi po magtagumpay ang aming pong kaaway sa aming pong kalagitnaan. Lord, mag-focus po kami, O Diyos, sa iyong mensahe sa umaga pong ito. At alam po namin, Lord God, meron po kayong sasabihin po sa amin, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, maging sensitive sa iyong panawagan sa aming po mga buhay. Hallelujah. Purihin po kayo, Panginoon. At Lord, diling din po namin yung mga kapatiran po namin wala pa sa lugar pong ito. We ask your protection. Lord, makasama po namin ang bawat isa sa araw na ito sa aming pong pagsamba, Panginoon. Hallelujah. Lord, gamitin niyo po ang inyong pong abang lingkod bilang daluyan ng inyong pong mensahe sa umaga pong ito. Purihin kayo, O Diyos. Kayo ang maitaas, Panginoon. Kayo ang mapapurihan, madakila at mapasalamatan, Panginoon Diyos. Sa pangalan po ni Jesus. Hallelujah. Ito po ang aming samo at panalangin. Amen at amen. Hallelujah. Sige po, tayo po ay makakaupo na po. Sa ating pong pagkaunawa, sino po ba si Moises? Or Moses? Ang pagkakaiba lang po nito ay. Sa Tagalog ay Moises at sa English ay Moses. Baka minsan medyo nalilito eh. Sino ba talaga? Ano ba talaga? Moises o Moses? So, lang po, ay lang po ang difference niya between Tagalog and English. So, tingnan natin sino po ba si Moises at patuloy nating kilalanin kung sino siya na tinawag ng ating pong Diyos. Who is Moses? Ito po ba yung alam natin na naghati ng dagat, ng Red Sea? No po? Yan, tama po. Siya nga po yon. At patuloy pa natin siyang kilanlin kung sino si Moses. In the Bible, Moses is a prophet, teacher, and leader who performed many acts, including leading the Israelites out of Egypt. So ito po yung alam natin, no? Doon sila po ay hinabol ng mga taga-Ehipto, mga Egyptian, no po? Sila po ay tumawid sa Red Sea. Moses led the Israelites out of slavery in Egypt and parted the Red Sea to allow them to escape. So hinabol sila eh. No po? So si Moses po ang ginamit ng ating pong Panginoon upang iligtas ng mga Israelitang ito. Pangalawa, receiving the 10 Commandments. Moses received the commandments from Yahweh, God, at Mount Sinai. Founding the religious community of Israel. Moses founded the religious community of Israel at Mount Sinai, where he also established the community's religious and civil traditions. Pang-apat, writing the first 5 books of the Hebrew Bible. Moses is traditionally created with writing the first 5 books of the Hebrew Bible. Wandering in the wilderness. Moses led his people through 40 years in wandering in the wilderness until they reached the edge of Canaan. So ngayon po ay nadagdagan sa ating po mga kaisipan, sino po ba si Moises o Moses? No po.
So hindi lamang po siya yung naka-receive ng Ten Commandments at hindi lamang po siya yung ginamit ng Panginoon upang hatiin yung dagat. No? Yan. So alam niyo po ba na mayroong meaning ang Moses or Moises? Meaning of Moses. Sabi po dito, biblical origin, the name Moses comes from the Hebrew verb Mose, which means to pull out or draw out of water. In the Bible, Pharaoh's daughter named Moses after rescuing him from the Nile in a basket. The name symbolizes salvation, a new beginning, and deliverance. In Egyptian origin, some postulate that the name Moses is the Egyptian word for son. Opo, son, anak na lalaki. Pharaoh's name such Thutmose and Ramesses roughly translate to son of Thoth and son of Ra. The German form of the name is Mos, which also means son or deliver. Ayan po. So mayroon palang meaning, no? Ang pangalang Moses or Moises. Sige po. In British English, a Moses basket is a portable cradle for a baby, often made of straw or wicker. The term comes from the biblical story of Moses being left in a cradle of bulrushes. Ano po ba yung bulrushes na yan? Yan po yung mga berding yan, yung matataas na stem na yan, na nakikita po natin. Bulrushes daw po yan. Ayan. So, tingnan po natin yung next slide. Makikita po natin dito yung pong pagliligtas kay Moises, no po. Chapter 2 ng Exodo, verse 1. May mag-asawang buhat sa lipi ni Levi na nagkaanak ng isang lalaki. So siya po si Moises. Napakaganda ng bata kaya 3 buwan itong itinago ng ina. Nang hindi na siya maaring itago pa, kumuha ang kanyang ina ng isang basket na yari sa tangkay ng tambo at pinahiran ng alkitran upang hindi pasukin ng tubig. So alam naman natin yung basket no? Kapag kayan ay hindi natin inayos, kamukha ng sinasabi sa Biblia, ay papasukin ho ito ng tubig. Kaya ito po, dito po sa kwento ay nilagyan po ng alkitran. Pagkatapos inilagay niya ito, rito ang sanggol, at inilagay sa talahiban sa may pangpang ng ilog. Ang kapatid na babae naman ng sanggol ay tumayo sa di kalayuan upang tingnan kung ano ang mangyayari. Maliligo roon sa ilog ang anak na babae ng paraon. Natanaw niya ang basket, kaya't ito'y ipinakuha niya sa kanyang mga katulong na naglalakad-lakad naman sa tabing ilog. Buti na lang, may nakakita. May nakakita kay Moises o doon sa sanggol. Kung wala po kayang nakakita, ano kaya pwedeng mangyari sa bata? Marahil, pwedeng makagato ng ahas, no? Kung may buhaya doon, pwedeng masakmal ng buhaya. Di ba? Pero alam nyo, may himala sa Lord. Gaya ng ating Panginoon, magmula sa kwento sa Biblia, ito po ay nagmula sa isang sanggol, ang ating pong Panginoong Hesus. So next po. Nang maiabot sa kanya ang basket, inalis niya ang takip nito at nakita ang batang umiiyak. Siguro nagugutom na, no? Kaya umiiyak yung bata. O kaya naman merong kumagat sa kanya. Naawa siya at kanyang nasabi, ito'y anak ng isang Hebrea. Ang kapatid naman ng bata ay lumapit sa prinsesa at kanyang sinabi, kung gusto po ninyo, ihahanap ko kayo ng isang Hebreang mag-aalaga sa sanggol na iyan. Sige, ihanap mo ako, sagot ng prinsesa.
Umalis ang batang babae at tinawag ang mismong ina ng bata. Imagine, yung tinawag na mag-aalaga ay nanay niya pala. Nanay, no? Ni Moises. Nang dumating ito sa verse 9, sinabi ng prinsesa, alagaan mo ang sanggol na ito at uupahan kita. Kinuha ng ina ang sanggol at inalagaan. Nang malaki na ang bata, dinala siya ng kanyang ina sa prinsesa at siya itinuring na anak nito. Sinabi niya, iniahon ko siya sa tubig, kaya Moises ang ipapangalan ko sa kanya. So may ibig sabihin pala, no? Yung salitang Moises. Pag-ahon sa tubig. Yan. Moises ang ibig pong sabihin po noon. So sa unang mga talata na ating pong nabasa, ay may pinagagawa ang Panginoon kay Moises. Tama po ba? Nung tinawag niya si Moises, sabi niya, di po ba, Moises, Moises. At ako po ay naniniwala ng bawat isa na nandito ngayon na tinawag ng ating pong Panginoon, tayo rin po ay tinawag ng Diyos. Yung Moises, Moises, palitan po natin ang ating pangalan. Alvin, Alvin. Menchi, Menchi. Alam ko po na lahat po tayo ay tinawag ng ating Panginoon. At salamat, tayo po ay nagresponde. Tayo po ay tumugon sa panawagan ng Diyos sa ating pong mga buhay. Dahil po hindi maisa sa katuparan ang plano ng Diyos kung tayo lang po ay tinawag ng ating Panginoon, subalit hindi po tayo tumugon. Tama po ba? Ang isang trabaho kung tayo man po ay nagtatrabaho, kung ito po ay naiatang po sa atin, at hindi ho natin ginawa, tayo po ay may pananagutan. Tama po ba? Kung tayo man po ay isang estudyante at meron tayong assignment at hindi ho natin ginawa ang ating pong assignment, wag po tayong mag-expect na mataas ang ating grado. Tama po ba? Sa kuhanan ng class card. At sana nga po sa ating po mga buhay, habang tayo po ay nandito sa lupa, ay patuloy po nating nasusunod ang Diyos nung tayo po ay Kanyang tinawag. Grabe po sa ibang lugar, signal number 5. Tama po ba? We're praising God dahil nandun yung protection niya po sa atin. Yung pag-iingat ng Diyos sa atin. Hindi po natin naranasan yung lakas ng hagupit ni Pepito. Buti hindi naging wawalo. Kung naging wawalo yun, mas malakas yun. Kasi Pepito pa lang eh. Hindi ba? Lakas nun. So sa buhay po natin, alam ko po na tinawag po tayo ng Lord sa iba't ibang paraan. Alam niyo yung iba nga, tinawag ni Lord sa loob ng kulungan. Sa bilibid. Kung kayo po tatanungin ko, gusto niyo po bang makakilala sa bilibid? Siyempre, ayaw natin. Mahirap kaya doon. Kaya minsan, inaalaw ng Panginoon yung mga bagay na ito, no? Upang tayo po ay magtiwala sa Diyos. Pero salamat sa Panginoon, sa mga oras na ito, hindi na natin inabot na makulong para makakilala lang sa Diyos. Di ba? Ang sarap ng biyaya ng Panginoon. No? Kung patuloy po nating ma-experience ang kanyang pagpapala. At patuloy po nating mararanasan ang kanyang pagpapala kung tayo po ay patuloy na susunod sa Panginoon. Titingnan po natin si Moises sa kanyang pagkatawag ng ating pong
Panginoon. Nang sa po ay kinausap ng ating pong Panginoon. No po? Dahil nga may plano si Lord iligtas ang mga Israelita. Next po, ito pong sagot ni Moises. Sa Exodus chapter 3, verse 11. Sumagot si Moises, "Sino po ako para humarap sa Paraon at ilabas ang bayang Israel mula sa Ehipto? Who am I?" Verse 12. "Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan." Napakasarap na marinig po natin sa Diyos yung ganitong mga salita. Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. Gaano po ito tumimo sa ating po mga kaisipan, maging sa ating po mga puso. Na nung tayo po ay tinawag ng ating pong Panginoon, ito po ang kanyang pangako. Ito po ang kanyang sinabi sa atin. Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. Amen? At ito ang magiging katibayan na ako ang nagsugo sa iyo. Sa bundok ding ito, sasambahin ninyo ako kapag nailabas mo na sa Ehipto ang aking bayan, sabi ng Diyos. Sinabi ni Moises, pupunta ako sa mga Israelita at sasabihin sa kanilang ako'y sinugo ng Diyos, ng aming ninuno. Ngunit ano po ang sasabihin ko kung itanong nila kung sino ang nagsugo sa akin? So dito, nag-iisip si Moises. O nga naman, paano nga naman pagka tinanong siya, ano ang kanyang sasagot? Diba? May pruweba ka ba na ikaw nga yung sinugo ng Panginoon, ng Diyos? Next po. Exodus chapter 4, verse 1. Itinanong ni Moises, anong gagawin ko kung hindi makinig sa akin ang mga Israelita at hindi maniwalang nagpakita kayo sa akin? Ano sabi ng Panginoon? Ano dala mo? Anong hawak mo? Anong meron ka? Ito yung sinasabing, something what you have. Something what you have. Tungkod. Ano sabi po? Ihagis mo sa lupa ang iyong tungkod, ang tungkod na yan, at magiging, ano mangyayari? Ahas. Parang magic lang, ano? Pero sa Lord, walang magic. Ito po ay may katotohanan dahil ayaw ni Lord ng magic. Ngayon, nung naging ahas, ito pong kanyang tungkod, wala na siyang tungkod. Anong sabi ng Panginoon? Sinabi niya ba, damputin mo sa ulo at magiging tungkod ulit yan? Saan niya sinabi? Ano sinabi niya? Damputin mo, hawakan mo sa buntot. Kasi kung sa ulo niya hahawakan niyo, malamang matutuklaw siya. Kaya kung tayo po ay naging sensitive sa mga utos at ipinagagawa ng ating pong Panginoon, He is very specific. Kung nabasa po ninyo, nung inutusan ng Panginoon ni Yahweh, si Noah, nung gumawa ng malaking arko, very specific ang sukat. Malaki yung sukat, specific, nakadetalye yung sukat. Paano kaya kung sinabi ni Noah, ang laki naman ito, litang ko kaya? Ang dami palang isasakay doon. Di ba? Very specific Sinaaman. Nung siya po ay nagkasakit sa balat, ilang beses siyang dapat lumubog? Po? 7. Sa tingin niyo po, kung lumubog siya ng 4, 3, gagaling po siya? Hindi. Yung mga mangingisda, na nangisda na magdamag at walang nahuli, ano sinabi po sa kanila? Ihulog mo ang lambat sa gawing kanan. Paano ko kaya itong mga mangingisdang ito,
inilagay sa kaliwa, makakahuli kaya po sila? Hello? Very specific ang pinagagawa ng Diyos. Kapag sinabi ni Lord, bumili ka ng 1 kilong bigas, 1 kilong bigas ang bibili natin, hindi po kalahati. Amen po ba? Napakaklaro ng instruction ng Diyos. Sa 10 Commandments, klaro din ang instructions ng Panginoon. Amen po ba? Kaya yung po mga sumusuway, ano po nangyayari sa mga sumusuway? Napapahamak po sila. Minsan, alam niyo po, gusto pa natin mapahamak. Tinitingnan natin, testing ko nga to, suwayin ko kaya si Lord? Huwag ko kaya siyang sundin? Sino ho naka-experience ng pagsuway sa atin, sa ating Panginoon? At ano naging resulta? At sino po sa atin ang patuloy na sumusunod sa Panginoon at na-experience ang pagkilos at pagpapala ng Panginoon? Amen? Kaya po, sa atin po, ay patuloy po tayong nire-remind ng ating pagsunod sa Panginoon. Kaya po sabi, sa buntot mo hawakan ha. Pag hinawakan mo yan, magiging tungkod ulit yan. Kaya nga po, nung ginawa niya po yon, ay naging tungkod po ulit. Next po. Sa verse 6, ipasok mo ang iyong kamay sa damit mo, sa tapat ng iyong dibdib, utos ni Yahweh. Gayon nga ang ginawa ni Moises at nang ilabas niya, ito'y nagkaroon ng sakit sa balat na parang ketong nakasimputi ng nyebe. Tingnan niyo po, no? Specific na naman yung pinagawa ng Panginoon dito. Ano yung pinagawa niya? Tapat, ipasok mo ang iyong kamay sa damit mo, sa tapat ng iyong dibdib. Sana po maging, tayo dito, maging sensitive po tayo dito, no? Kung ano man po yung sinasabi ng Panginoon, yun po yung ating pong gagawin. Dahil po, yun ang kalooban ng ating Panginoon. Amen po? Brad, kung sumuway ako, di try nating sumuway. Tingnan natin kung magiging ano ang output at outcome po nito sa ating pagsuway. Alam po natin kung ano ang resulta at magiging resulta sa ating pong pagsuway. So, balik mo ulit at babalik sa dati na po ang iyong kalagayan. Next po. Sa Exodo 4:9, kung ayaw pa rin nilang makinig sa iyo, kumuha ka ng tubig sa ilog Nilo, ibuhos mo sa lupa at ang tubig na iyon ay magiging dugo. So kung titingnan po natin, there's a miracle. May milagro sa ating pong Panginoon. Sino ba naka-experience ng milagro galing sa Panginoon? Lahat po tayo ay naka-experience ng milagro. Kaya lang iba hindi nila napapansin yung blessing at milagro ng Panginoon. Kaya po, salamat sa buhay na ito na ibinigay sa atin ng Panginoon. Na tayo po ay habang lumalakad palapit sa Panginoon, ay patuloy po nating nakikita clearly kung ano yung pinagagawa niya po sa atin. At siyempre, yung mga ayaw sumunod, hindi ito papalapit, kundi papalayo po sila. Pag tayo po ay lumalayo, yung focus po natin, lumalabo. Tama po ba? Pag palayo tayo dun sa main object, palabuho ito. At habang tayo po ay lumalapit, papalapit sa ating pong Panginoon, nagiging klaro at nagiging malinaw kung ano yung plano niya sa buhay natin. Kung ano yung mga bagay na pinagagawa niya sa atin, patuloy po nating nagagawa.
Ito na po yung tugon ni Moises. Sige po. Verse 10. Sinabi ni Moises kay Yahweh, Panginoon, sa mulat mula pa'y hindi po ako mahusay magsalita. Bagamat nangusap ka sa akin, hanggang ngayon pautal-utal pa rin ako kung magsalita. Ano po ang sinasabi po ng Bible? Sino ba ang may gawa ng ating bibig? Kanina sinabi, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Di ba? Pero minsan, natatakot ho tayong humakbang sa ating pagsunod sa Panginoon. Sa mga bagay na ipinagagawa niya sa atin. Natatakot ho tayo, hindi ko kaya ito. Talagang hindi ho natin kaya ito kung tayo lang. Kung saganang atin lang. Sabihin natin sa Panginoon, Lord, magagawa ko ito sa tulong mo. I can do all things through Christ who gives me strength. Amen? Hindi natin magagawa kung tayo ay malayo sa Diyos. Mahirap. Sabi mo sa katabi mo, mahirap. Kaya kailangan natin si Lord upang patuloy nating magawa yung mga bagay na ipinagagawa ng Panginoon sa atin. Habang tayo'y malalakas pa. Habang tayo'y nakakatayo pa. Kasi darating ang panahon, hindi na tayo makakalakad. Tama po ba? Sa mga may salamin, dati hindi naman tayo nagsasalamin. Bakit tayo nagsasalamin? Kasi lumalabo na yung mga mata natin. O pero doon sa mga walang salamin, wag naman tayo magmalaki. Kami wala pang salamin. Sabi mo, tatanda ka rin. Diba? Una-una lang yan. Pero ang katotohanan, ito po ang message ng Panginoon. Na habang tayo po ay malalakas pa, kaya pa nating gawin yung mga bagay na pinagagawa ng Diyos sa atin. Gawin na natin. Hindi, yung iba sabi, hindi bukas na. Paano bukas kunin ka na ni Lord, hindi mo na nagawa yung pinagagawa ni Lord? Amen po? Nandyan pa ho tayo? Sino ba ang gumawa sa atin? Sino ba ang nag-create sa atin? Yung ating pandinig, yung ating paningin, yung ating lakas. Tapos sasabihin natin, parang nagkukulang tayo ng pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos. Sino ba nag-create sa atin? Sino ba yung nag-create sa atin na ngayon ay nag-uutos po sa atin? Si Lord. Amen po. Next po. Sa verse 13, Yahweh, maaari po bang iba na lang ang inyong suguin? Sagot ni Moises. Lord, baka pwede yung katabi ko na lang. Lord, baka pwede yung nasa unahan ko na lang. Okay, nasa likod ko na lang. Huwag na ako, Lord. Sabi ni Lord, ikaw yung gagamitin ko eh. Iba yung paggamit ko sa Kanya. Iba yung paggamit ko sa iyo. Hello? Kaya kung ano yung nagagawa ni Juan, pwedeng hindi magawa ni Pedro. Iba yung pinagagawa kay Pedro, iba yung pinagagawa kay Juan. Ang mahalaga ho dito, kung tayo po ay tinawag ng Panginoon at binigyan ho tayo ng specific instructions, sana po ay magawa po natin. Natuwa ho ba ang Panginoon sa sagot? Natuwa ho ba si Yahweh sa sagot ni Moises? Hindi ho. Bagkos gumawa siya ng way. O sige, si Aaron. Siya yung gagamitin natin tagapagsalita. Nagkaroon siya ng interpreter, translator. Kala ni Moises makakaligtas siya. Hindi siya makakaligtas. Gaya ni Jonah na nagtago.
Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag kang magtatago. Huwag tayong magtatago. Huwag tayong tatakbo sa Panginoon. No? Sino ang gusto ng pagpapala galing sa Panginoon? Amen. Sumunod ho tayo sa Lord. Mararanasan ho natin ang biyaya at pagpapala ng Diyos. Tingnan niyo po si si Moises parang traffic enforcer. Stop. Pero ang tanong, bakit hindi si Aaron na lang ang ginamit ng Panginoon kumpara kay Moises? Si Aaron pala mahusay magsalita. Samantalang si Moises ay uutal-utal. Alam nyo, ang daming traits ni Moises. Sige po. Moses positive traits. Ang sabi dito, Moses was humble. Mababang loob si Moses. Si Moises ay faithful. Ang tanong, si Aaron ba ay humble? Si Aaron ba ay faithful? Alam po natin, ang Diyos, pag pumili siya, hindi ho siya nagkakamali. Kaya kung alam natin na tayo yung pinili ng Diyos, tayo yung tinawag ng Diyos, hindi ho nagkamali ang Panginoon. Moses was empathetic. Ano yung empathetic? Marunong siyang makiramay. Moses was patient. Talaga naman. Moses was wise. Parang si Lumen. Moses was introspective. Ano yung introspective? Siya po ay mapagmasid sa kanyang sarili. Moses had great convictions. May conviction. No. Moses had great respect for God. And Moses was willing to delegate responsibilities to other faithful leaders. Baka hindi niya yon nakita kay Aaron. Kaya si Moses, na bagamat uutal-utal ang ginamit ng Panginoon, ni Yahweh na ating Diyos. Kaya kung tayo po ay tinawag na ang ating pong Panginoon, wag na ho tayong mag-complain. Wag na ho tayong magreklamo. Dahil may nakita si Lord sa atin na marahil ay hindi niya nakita sa iba. Ang mahalaga po dito, nung tayo po ay tinawag ng ating pong Panginoon, tayo po ay sumunod sa Kanya. Andiyan pa ho ba tayo? Sabi nga po, what is calling without obeying? Di ba? Pero ang tanong ay ito. Next po. Did Moses entered into the promised land before he died at the age of 120? Alam niyo, 120 pala namatay si Moses. 120. Siya po ba ay nakapasok? Hindi. Hindi po siya nakapasok sa promised land eh. Bakit po kaya? Because Moses broke faith with God. Ito po yung makikita po natin sa Deuteronomy 32:51 to 52. Sabi po diyan, sapagkat sinuway ninyo ako sa harapan ng bayang Israel noong sila'y nasa tabi ng tubig sa Meriba Kades, sa ilang ng Sin. Hindi ninyo pinakita sa mga Israelita na ako ay banal.
Matatanaw mo ang lupaing ibibigay ko sa bayang Israel, ngunit hindi mo ito mararating. So, ang diferensya lang ay sight. Nakita lang nila pero hindi sila nakapasok. Dahil po, kung titinan po natin, siya po ay nawalan ng pananampalataya sa Diyos. Moses broke faith with God. Meron siyang sinuway sa ating Panginoon, sa mga pinag-uutos ng Panginoon, ng ating Panginoon. Pero ang tanong, si Moses po ba ay naka-enter sa heaven? Po? Naka-enter po ba siya sa heaven? Hindi direct sinabi ng Biblia, pero may mga nakasulat sa Biblia na nagpapatunay na si Moses ay nasa piling ng ating Panginoon, na nakapasok po sa heaven. Sa Jude chapter 1 verse 9, Matthew 17, 1-8, at Deuteronomy 34 verse 6. So, nagpapatunay na si Moses ay nakarating sa heaven. Sabi ko nga, nung nabasa ko po ito, di baling di ako makapasok sa promised land. Makapasok lang ako sa langit. Amen? Napasok mo nga yung magagandang lugar. Pero yung pinakamagandang lugar na inaasahan natin, hindi napasok, mahirap kung hindi tayo makakapasok sa bayang langit, sa langit na bayan na inihanda ng ating pong Panginoon. Sa umagang ito ay nawa ay patuloy po nating nakilala sino ba si Moises. Ano yung natutunan po natin sa buhay ni Moises? Tingnan po natin. God called His people. Tayo po ay tinawag ng ating pong Panginoon. Buti na lang may tumawag. Buti na lang mayroon pong kumaway po sa atin, sa kanyang panawagan. Bakit po? Kasi concerned ang ating pong Diyos sa ating pong mga buhay. Yung buhay na walang hanggan ay napakahalaga po nito. Kaya nga po, tayo po ay nagpupuri, tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos nung tayo po ay tinawag ng ating Panginoon. Ano pa ho ang ating pong natutunan dito po sa buhay ni Moses? God can do miracles. Ipinakita po ng ating Panginoon, di ho ba? Paano hindi maniniwala? Sige, ito gawin mo, ito gawin mo. Ipinakita ng Panginoon, sige, gawin mo yan. Di ba? Pag hindi pa naman naniwala, mayroon ng proof, mayroon ng pruweba. Sino sa atin, basta-basta naniniwala? Hanap tayo ng pruweba. Nasa yung katibayan para maniwala. Di ba? Sa tao, tama po ba? Pakita mo muna sa akin yung papeles niya para maniwala ako sa iyo. Yung talagang legit. Kasi baka may fake di ba? Sa tao, to see is to believe. Pero sa Diyos, manampalataya ka muna bago mo makita ang kapangyarihan ng Diyos at maranasan ang kanyang himala at milagro sa buhay po natin. Pangatlo, God can see and hear our prayers. Kamusta na po ang ating pong pananalangin? Kamusta na po yung ating pong relasyon sa Diyos? Kamusta na po yung ating pong pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon? Hindi ho tayo tumatawag sa Lord kapag may problema lang ho tayo. Tama po ba? Tayo po ay nakikipag-usap sa ating Panginoon every day. Araw-araw po ay nakikipag-usap tayo sa ating Panginoon at nagpapasalamat po tayo
Kasabay po nun yung ating pong paghiling. Last time po, nung kami po ay papasok sa office, may nakita po kami summer in, lagpas po ng Balintawak. Hindi ko alam, nasend ko po ata sa inyo yun. Meron pong banggaan. Motor, nakahandusay, kasama yung driver. Sabi ko, Lord, salamat, nire-remind mo kami na kami po ay patuloy na manalangin sa iyo araw-araw at hanapin ang iyong pag-iingat. Tama po ba? So, ang prayer ay napakahalaga sa atin, lalo na sa mananampalataya. Kaya nga tayo tinawag na mananampalataya, ay nananampalataya tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Na siya po ay magbibigay ng pag-iingat, siya po ang magbibigay po sa atin ng ang ating po mga pangangailangan, siya po yung magpapagaling po sa atin. Tama po ba? Siya po yung mag-iingat sa atin every day, sa ating pong paglabas, sa ating pong tahanan. Nakikita po ng Diyos ang lahat ng ating ginagawa. Kapatid, kaibigan, huwag mong isiping walang nakakakita sa iyong ginagawa. Hindi ka man napansin ng kapwa mo, ay may nakakakita po sa atin ng ating pong ginagawa. Sa ating pong pananalangin, sabi, tayo po ay pumasok sa loob ng ating pong silid. Tayo po ay manalangin. Hindi tayo nakikita, pero meron Diyos na nakakakita po sa atin, sa ating pong pananalangin. At panghuli, God can save us. Alam niyo po, ito po yung pinakamahalaga, yung buhay na walang hanggan. Sabi ko nga, sa mundo, pagka may birthday, may handaan, may mahalaga. Yung pagkain, mabati mo yung may kaarawan. Parehas? Parehas ba? Ang layo pa naman tinravel mo, no? Tapos babati ka, happy birthday! Tapos uwi ka na. Siyempre parehas, ano? Pero ano mas mahalaga doon? Yung makakain ka na hindi mo nabati, yung may kaarawan, o nabati mo siya, happy birthday, at hindi ka nakakain. Ano mas mahalaga? Parehas pa rin. Alam niyo po, sa buhay po natin, sa buhay mananampalataya, maring nagagawa natin yung kalooban ng Panginoon. Nakapag-share tayo ng Word of God. Nagiging mabuti tayo, nakatiwala ng Panginoon, and everything. Pero ang pinakamalaga, at the end of the day, meron tayong buhay na walang hanggan. Kaya nga po, lagi nating sinasabi dito, after ng ating pong service, meron po tayong short po doon. Di po ba? Meron tayong gawain, mga hindi pa nakakaunawa at gusto pong ma-refresh. Meron tayong salvation, no? Na itatakel po dyan. Upang patuloy nating maunawaan yung pagliligtas ng ating Panginoon at yung buhay na walang hanggan. Amen po? Kasi baka mamaya, attend tayo ng church, tapos pag sinabi, ligtas ka na ba? Ay, hindi ko alam. Ilan taon ka na ba dito? 10 years na. Napakalaga ang buhay na walang hanggan. Kaya see to it, na tayo po habang naglilingkod, alam natin na tayo po ay ligtas na. At siguro, napansin nyo naman, lagi nagtatanong si pastor, sino pupunta ng langit? Yan. Di ba? Kaya po, sa ating paglilingkod, bakit ba tayo naglilingkod? Dahil alam natin na tayo'y ligtas na. Amen? Hindi tayo naglilingkod para mapunta ng langit. No? Hindi tayo naglilingkod para magkaroon tayo ng salvation. Yan. Hindi po yon. Naglilingkod tayo
sa Panginoon at ginagawa ho natin ng kalooban ng Panginoon dahil tayo ay ligtas na. Tayo po ay tumayo, tayo po ay magpasalamat sa ating Panginoon. Hallelujah. Kaibigan, kapatid, sa pagkakataong ito, ako po'y nakatayo sa inyo pong harapan at nagpapatotoo kung gaano po kabuti ang ating Panginoon. Kung minsan, na-experience po natin yung problema, pagsubok sa buhay, huwag mawala yung ating pananampalataya sa Kanya. Huwag mawala yung ating pong paglilingkod sa Kanya. Yung alab ng ating pong pagmamahal. Dahil si Lord di naman nagbabago eh. Tapat pa rin ang Diyos. Nagbibigay pa rin siya ng kalakasan. Ini-extend niya pa rin ang ating buhay. Nagpapala po siya sa lahat ng aspeto ng ating pong buhay. Kung meron mang karamdaman, mabigat na karamdaman, patuloy tayong umasa sa himala ng Diyos. Napakabuti ng ating Panginoon. Patuloy tayong manalangin. Lord, marami pong salamat sa iyong mensahe, Panginoon, sa amin sa umaga pong ito. Salamat po, nakita po namin ang pagsunod, Panginoon, ni Moises. Tunay nga, may mga bagay kaming hindi nagagawa. Subalit, alam po namin na handon ang inyong pong habag, na handon ang inyong pong pag-abot, Panginoon. At Lord, hindi ito lisensya pa rin sa amin, bagamat sumuway si Moses, ay magiging lisensya na rin po namin ito sa aming pong pagsuway. Kundi, it's a lesson for us, Panginoon, na wag po kaming sumuway po sa inyo at patuloy po kaming maging tapat sa iyong pagtawag sa aming po mga buhay. Lord, dahil kilala po namin kayo, kayo ang aming Diyos na sinasamba. Kayo ang Diyos na makapangyarihan. Kayo ang Lord of Lords, King of all kings, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon. Lord, I pray, ang iyong patuloy na pagkilos sa aming pong mga buhay. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang natitirang oras sa gawain ito. At sa pagkakataong ito, kaibigan, kung hindi mo pa nararanasan ang biyaya at kapangyarihan ng ating Panginoon, marahil lagi ka nahuhulog sa banig ng kasalanan. Sa pagkakataong ito, ini-invite kita na tanggapin ang ating Panginoong Hesus bilang Panginoon mo at sarili mong tagapagligtas. Sabihin mo ang panalangin ito na nanggagaling sa iyong puso. Panginoong Hesus, sa mga oras na ito, inaamin ko na ako'y mahina. Inaamin ko na ako'y nagkulang sa iyo, nagkasala sa iyo, at wala akong magagawa kung hiwalay ka sa aking buhay. At sa araw na ito, tinatanggap kita bilang Panginoon ko at sarili kong tagapagligtas. Maghari na po kayo sa aking buhay. At isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Salamat po, Panginoong Hesus, sa iyong pagtanggap sa akin bilang iyong anak. At salamat sa buhay na walang hanggan na aking taglay-taglay sa mga oras na ito. Salamat po. Hallelujah. Lord, marami pong salamat sa iyong mensahe. Salamat sa oras na iyong patuloy na pagsama po sa amin. Salamat sa Banal na Espiritu. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan, kahabagan sa aming po mga buhay. Patuloy po kayong mangusap. Ito po ang aming po panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord.